Hello po mga kababayan, at muli welcome back dito sa ating channel, The Simply Talkies Vlog, no? Dito muli tayo sa ating raw video. Wala na po tong edit, no? At ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mahusay na congressman ng 1st District ng Ilocos, no? Na si Representative Sandro Marcos. Kasi muang pinalaga niya na po ang mga Duterte. Meron po siyang mga statement regarding doon sa kanyang pagboto, no, at pag-i-endorse ng huling-huling impeachment case laban sa inyong VP Sara Pusit Duterte. At ganun din po atin pong bibigyan ng opinion ang sinabi na naman ng kapatid ni Pusit na ang kupal na mayor ng Davao City na si Baste Duterte. So yan po, no, yan po iikot ang ating usapin. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga tumutulong, sumusubaybay sa ating channel. At tayo po ay labis na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil tayo po ay tumawid na sa 68,000 subscribers, no. Maraming salamat po, no. At hindi po kayo bumibitaw sa ating channel, bagkus patuloy nyo pang tinutulungang lumago. Okay? So shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And let's pray for our country na sana patuloy pong gabayan ng Diyos ang Administrasyong Marcos, and God save the Philippines from the evil Dutertes and their minions. Okay, so tuloy natin mga kababayan. Unahin natin yung sinabi po ng butihing congressman ng Ilocos, no, na si Representative Sandro Marcos, na siya pong panganay na anak ng ating first couple. Kasi nabigla po lahat na siya pala ang unang pumirma at siya ang nag-endorse ng 4th impeachment case laban kay Sara Duterte, no? No, hindi nila akalain na yung bata, no, young guns, ganun ang gagawin niya, no. Iniisip ng ilan na mananatili siyang mananahimik, no, dahil ginagalang niya pa rin ang BP. No, nandun pa rin naman ang respeto sa BP. Pero yung aksyon, no, at ang mga inugali ng inyong VP Pusit ay hindi po katanggap-tanggap sa batang Marcos, which is true. May ano po yan, makatotohanan po yan, maski na kayo, no. Yung dahilan na sinasabi ni Congressman Sandro Marcos ay isang damdamin o saloobin ng isang anak para sa kanyang magulang, para sa kanyang lolo, na siyang pinipitagan po niya, na iniidolo niya na, lalong-lalo na ang kanyang lolo, no. Doon po sa kanyang interview, no, napakahaba po yun, napanood ko po at malamang kayo po lahat napanood nyo yan. Sinasabi niya, it's not a surprise. Nagtataka nga siya bakit daw tayo ay na-surprise. Kasi po, Kong Sandro, na-surprise kami na ikaw ang unang-unang pipirma doon. Na-surprise ako na hindi ako kalain na ikaw pala ay papabor para sa impeachment ni Sara Duterte. Pero ganun pa man, at least yung batang Marcos na ito, si Congressman Sandro, ay nakapag-isip-isip base na rin sa payo ng kanyang ama. Bilang congressman, meron na nag-file ng impeachment. Do your mandate as a congressman. Ano ba mandato mo? Ano ang dapat mong itrabaho? O kaya ano ang dapat mong iprioridad? No? Binigyan siya ng payo ng magulang niya, ng ating Pangulo, at napag-isip-isip niya yung mga circumstances na kung saan ang inyong VP Sara Pusit Duterte ay winalang hiya ang kanyang lolo, winalang hiya ang kanyang magulang at ang kanyang tiyuhin na Speaker of the House. So those are the factors aside from the evidences na inilabas sa mga hearing sa good government and public accountability. Di po ba? Yung mga
hindi maipaliwanag ng mga forged documents, hindi maipaliwanag kung saan naipunta ang mga pera na milyong-milyon sa kanyang confidential funds. No? Isa sa mga dahilan na sinabi ng Congressman Sandro ay yung parang hindi niya po matanggap na sabihin na huhukayin yung labi ng kanyang lolo at itapon sa West Philippine Sea. Sa akin opinion, mga kababayan, that is so despicable. Hindi na makakapagsalita pa ang patay. Bakit ganun? That is so absurd. That is low of the lows, mga kababayan. Siguro yung batang Marcos, kung Sandro, nagtitimpi lang. No? At least alam nyo pa rin, meron pa rin siyang manners. Hindi siya nagbigay ng maaanghang na pahayag. No? Nakita nyo kung paano siya ka-mild manner. Alam niya yung kanyang gagawin. Talagang pinalaki ng tama. No? You're a politician. No? You have to, yung gawin mo yung tama. Hindi lang isang politiko, kundi dapat gagalangin ka pa rin sa bawat salitang bibitawan mo. Dahil ikaw ay public figure. Tama? No? At ang sabi niya pa, yung pagbabanta ng pagpapapatay sa aking mga magulang sa ating speaker, hindi na po katanggap-tanggap yun. Maski na po kayo. Yung una na lang nahuhukayin ang labi ng inyong mahal sa buhay, tapos i-desecrate, bababuyin, di ba? Katanggap-tanggap ba sa inyo yun? Hindi po. Tapos pagbabantaan pa ang iyong mga magulang. Pinagmumura. So bilang isang anak, kung ikaw ay mahal mo ang magulang mo, concerned ka sa mga magulang mo na pinalaki ka ng tama, hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba gagawa ng paraan para kahit papano mabalikan mo ng tama, ng tamang pamamaraan yung taong umaalipusta, yung taong nagbabanta sa inyong buhay? O ayan, nauna na siya. Ngayon nakita siguro ito ng mga mambabatas, no? Uy, yung anak ng presidente pumirma na. Suportahan na natin. Yun po. At nakita rin nila na binaboy sila, ang institusyon na kung saan sila kabilang ay binaboy ng mga Duterte. Di ba yung matandang Duterte na dati ninyong pangulo sinabing the most rotten? Ibig sabihin, number 1 kayong rotten. Number 1 silang magnanakaw, mandarambong na institusyon sa ating bansa. Di ba masakit yan? Kung ikaw na isang mambabatas, wala kang ginawang mali, hindi ka nagnanakaw, bagkus nagsisilbi ka ng tapat sa mga constituents mo, ginagawa mo ng tama ang trabaho mo, na damay ka dahil lang sa mga pansariling interes ng mga Duterte. Di ba masakit yan? O tama lang po yan. Yan yung tinatawag kong karma. Di ba? O yung akala nating tatahitahimik, nasa loob ang kulo. Kaya delikado mong kantiin ang taong tahimik Matindi ang balik sa'yo. O ano pa ang sabi ng butihing Congressman Sandro tungkol doon sa nagkalat daw ang bayaran ang pera sa Kongreso? Anong sabi niya? That is a fake news. Gawayan ng mga DDS. O, binira niya na po talaga. Wala na po, no holds bar na po yun. Pero simple lang. Walang masamang pananalita, kundi pinatunayan lamang ng batang Marcos na siya ay statement pa kaysa sa BP ninyo. Statement pa siya kaysa kay dati nyong Pangulo. Diba? Very cool, mild manner na congressman at isang gentleman. Okay? Sabi niya, fake news yan. Walang totoo dyan. Totoo naman, fake news po Kasi wala naman mapakitang ebidensya, kundi gawa-gawa ng mga malilikot at mga sinungaling, mga mandarambong ng mga supporter ng mga Duterte. Ganyan po sila kasalaulan. Yun lang po. So dapat wag na daw tayong mabigla sa ganong aksyon ng Congressman Sandro. No? Salamat naman at nagsalita siya, nilinaw niya po lahat. Okay? At the same time, mga kababayan, punta naman tayo dito kay Baste Duterte. Ito talagang mga Duterte wala sa tamang hubog. Makikita ninyo kung paano sila pinalaki ng mga magulang nila. Wala po. No? Mga spoiled brat, mga bastos. No? Ano po ang sinabi ni Baste Duterte ngayon, mga kababayan? Doon niya, hinihikayat niya na pag binoto nyo daw po ang mga senador ng
PDP ay ang pagboto nyo laban sa Administrasyong Marcos na kung saan walang ginawa kundi manloko at mandambong ng sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, ang Administrasyong Marcos ay walang ginawa kundi lokohin lamang tayo. Wala silang magandang ginawa kundi pagnanakaw, pandarambong, panlilin lang. Teka muna, nasaan ang pruweba mo? Wala kang pinakitang ebidensya ng panloloko. Wala kang pinakitang ebidensya ng pagnanakaw, pandarambong, kundi puro laway lang. Galing lang sa mabaho mong bibig. Wala nang iba. Wala ka man lang pinakitang datos. Wala kang pinakitang report ng commissioning body tulad ng COA ng pandarambong ng Administrasyong Marcos. Wala kang pinakita na ebidensya na niloko nila ang taong bayan. Sino ang mga niloko? Wala po mga kababayan eh. 'Di ba? Niloko ba nila ang mga magsasaka na binigyan ng mga titulo ng lupa? Niloko ba nila ang mga magsasaka na pinatawad ang mga utang sa mga bangko? 'Di ba? Niloko ba nila ang mga magsasaka na binigyan ng mga libreng punla, mga kagamitan sa pagsasaka, ang mga mangingisda, ang mga nangangailangan ng tulong? Niloko lang ba kayo na pinatapos ang inyong coastal road? Niloko ba kayo sa mga proyektong tinapos na hindi tinapos ng tatay mo sa bayan ninyo? Nasaan ang panluloko? Pakitaan nyo kami ng ebidensya. At kung nanloko man, nandangbong man, sana nagsumbong na kayo sa ombudsman o sa Sandigan Bayan para maimbestigahan na po. Hindi eh. Namumuliti ka lang kayo dahil eleksyon. Ang sabi nga ng Pangulo, kailangan nyong mag-grab ng headlines. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, baka wala kayong boto. At yung mga boboto sa senador ng PDP ay kayo ay laban sa administrasyon. Tama mali, yan ang sinasabi niya. So sino ba ang mga senador nila? Ha? Yung mga walang alam, mga tanga at bobo, di po ba? Tapos ang lakas ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo, na sinasabi mong niloloko lang nila ang taong bayan, nandarambong, di ba? Ikaw, anong ginawa mo sa Davao? Bakit may mga nahuling kawani ng Davao City ng mga chongki? Nire-retoke nyo ang inyong mga logbook ng mga krimen. Diba? Yan ang natuklasan ni General Torre nung siya ay nandyan as regional director. Ano pa? Yung mga droga, ang dami ding nahuhuli, krimen sa inyo. Meron pa nga yung bank heist. O diba? Kung magaling ka pala sa Pangulo, ba't di ka lumabang presidente? Tignan natin. Yung sariling bayan mo nga, di maayos eh. Tapos magsasalita ka ng bibintang ka. Diba? Nang bibintang ka, nang wala kang pruweba. Anong klaseng tao ka? Wala. Entitled. Dahil lang ang pangalan niya ay Duterte. Ayusin mo muna yung sarili mong bakuran bago ka mang-akusa ng panluloko at pandarambong. Di ba ang pamilya mo ang may istorya ng pandarambong? Di ba? Tanungin yung kuya mo, may 51 billion. Dito mo tanungin tatay mo, economic advisor niya, drug lords. Pinalibutan nyo ang sarili nyo ng inchik. Bakit dyan sa lugar nyo sa Davao, ang daming mga nagkalat na mga fake birth certificate na mga hawak ng mga inchik? Bakit nagtatakbuhan ng mga kriminal sa bayan nyo sa Davao City? O diba, sino nanloloko? Sino ang nandarambong? Yung ate mo, bilyong piso, hindi mapaliwanag kung saan pinunta. Tapos mag-aakusa ka? O diba, ang galing lang mga kababayan. Kung sino yung gumagawa ng ganun, binabato sa administrasyong ito. Kasi ang administrasyong ito, hindi sila binabalikan. Kaya galit na galit sila. Tuloy lang sila sa pangloloko nila sa atin, itong mga Duterte. Kung ano po yung gawain nila, yun po ang ibinabato nila sa administrasyong ito at sa speaker. Kasi bakit?
hindi po nila makuha ang gusto nila. Ang gusto nila, sila ang umupong muli sa seat of power para pagtakpan ang lahat ng kanilang katarantaduhan at tuloy na ilugmok ang bayan sa pagkakautang. Wala ngang nagawa tatay mo sa utang natin sa sa labas ng bansa eh. 'Di ba yung utang sa World Bank, sa IMF, kung saan man nangungutang? O baka hindi pa nga nakabayad yan sa mga local creditors eh. Binaon niya, dinoble niya ang utang ng bayan. O saan napunta? Sinong nakinabang? 'Di ba? O baka ikaw, tanong lang, baka nakinabang ka doon. Tapos sasabihin mo, walang ginawang administrasyong ito kundi mangloko at mandambong. Gawain nyo yun eh. Magaling kayong mag-deflect ng issue. Diyan kayo expert. Pero hindi kayo pinapatulan ng gobyerno kasi ang gobyernong ito patuloy na pinipix ang problemang iniwan ng tatay mong gamol. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.